Ano sabi ng Chinese Embassy? Pag may pinersona non grata kayo, pwede naman nyo kaming diretsuin. Isa lang sa amin, persona non grata nyo. Lahat kami alis. Babakantehin nila yung Chinese Embassy. Alam nyo po, yung mga bakantihan na ganyan ng mga embassy, yung mga papalayasin yung mga diplomat, sa mga malalalang sitwasyon po yan. Ibig sabihin po, papunta na sa gera yan kung nagpapalayas na tayo. Hindi na unawaan ng mga bendalo eh. Kaya hindi po pwedeng maging presidente yung mga bendalo na yan. Kasi ipapahamak po tayo niyan. Parang feeling nila nasa programa sila sa radyo o sa TV. Pero ang katotohanan po, naghabol na kayo ng digmaan yan. Ano sagot ng Chinese Embassy? Pag may pinersona non grata kayo, aalis kami lahat. Hindi pa pwedeng isa lang. Wala na tayong lihiman-lihiman. No? Wala tayong lihiman. Pinapanalangin po namin yan na merong ma-overdose. Kilala nyo kung sino yung pinapanalangin namin. Matutuwa po kami, opo, wala na pong lihiman-lihiman. Imaginein po ninyo kung mga pikon nyo mga sinasabi nyong get the F out. Tandaan po ninyo, dapat yung mga nagsasabi niyan, Erwin Tulfo, Tito Soto, hindi mo mapigilan yung mga senador mo. Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan. Meron na po ba kayong contingency? Kung sakali po nagkaroon ng lumala po yung mga dahil sa kadadakdak nyo, may contingency na po ba kayo para saluhin yung ating mga OFW na naninira na naghanap buhay ngayon sa Hong Kong, sa Macau at mainland China? Oh. Meron po ba kayong plano para sa kanila kung sakasakali? Okay. Wag nyo pong i-assume na kayo yung pinapanalangin namin na ma-overdose. Kasi para po sa mga addictionist yan eh. Pwera na lang kung aminado ka. Umangal po yung mga taga Hong Kong. Ano raw mangyayari sa kanila kung sakali? Hindi po kami nananakot. Mabuti nga malawak yung pag-iisip din itong mga diplomat ng China eh. Pero ang sinabi pa rin ng Chinese Embassy, isa lang po ang may kapangyarihang magpalaya sa kanila. Tito Sen, no? Isa lang, yung presidente ng Pilipinas. Yang ambassador ng China dito sa Pilipinas, inassign niya ni Xi Jinping. May sulat yan galing kay Xi Jinping, tinanggap yan ni BBM. Si BBM lang po ang totoong may kapangyarihan. Ano yung ginagawa nila kung wala silang kapangyarihan magpalayas talaga ng mga diplomat? Politika lang. Yan lang po ang ginagawa nila. Pa-star ng Noche Buena. Lalo po kayong nakikita ng mga tao na hindi kayo pampresidente. Yung mga nagdadal-dal-dal-dal. No? Laban. Yung ngayon, yung antatapang ngayon na pinalalayas tong mga ambasador ng China. Pinapakita nyo lang na kayo talaga ay hindi pang presidente. No? Kayo talaga ay pang senado na ang Senate President ay si Tito Soto. Kasi kung ang Senate President halimbawa ay si Enrile o yung mga naunang Senate President na magagaling lahat, hindi po uubra yan. Sisitahin kayo niyan. Kasi alam niya na wala namang kayong kapangyarihan. Nagmumukha kayong timawa. Opo, wala kayong kapangyarihan.
na magdeklara ng persona non grata sa mga ambasador. Si BBM lang, presidente lang. O, kaya, umuubra lang yan dahil yung Senate President natin ngayon, katulad nyo rin na pasikat. Ganun talaga pagka ang daming dapat intindihin. Seryosohin ninyo yung paglaban sa korupsyon. Seryosohin nyo dahil wala naniniwala na lumalaban kayo sa korupsyon. Pag si Martin na, wala naniniwala na hindi kayo tuta ni Martin. Pag si Martin na ang nakasalang, biglang tigil na naman ang investigasyon. Oh, Huwebes na naman ngayon. Nakalipas na, magdadalawang linggo na uli. Wala na namang investigasyon. Sabi, Blue Ribbon Committee. Ano yung patigil-tigil, pateka-teka kayo? Wala naman kayong ibang ginagawa. Ano ba mahalagang panukala na pinag-uusapan nyo? Para hindi kayo mag-imbestiga. Ang pinakamahalaga yung trabaho ngayon, dahil extraordinary yung pagnanakaw na ginawa, dapat extraordinary rin yung pagtugon ng lahat ng gobyerno. Hindi to business as usual. Pucha, mabuti pa yung mabuti pa yung may baklang gustong umihi sa CR ng babae. Pinagtuunan nyo pa ng pansin inimbestigahan nyo agad Yung mga mababaw na walang katuturan, gusto namin magkaroon ng CR na mga trans. Iniisip nyo pa lang, may sagot na lahat ng mga negosyante. Ano yan? Babakbak sila ng mall para magtayo ng CR para sa inyo? Utot nyo. Anong ginawa ng mga mall owners? Dinadagdagan lang. Dati CR para sa PWD. Nanawagan senior citizen CR. Dinagdag PWD/senior citizen. Ngayon, nananawagan ng magkaroon kayo ng sariling CR. Dinagdag din /transgender. Wawaisan nyo yung mga may-ari ng mall. Mas wais pa sa inyo yan. Ayaw nyong umihi sa lalaki. Hindi kayo pwede sa babae. Doon kayo iihi. Ihihintayin nyo yung mga senior citizen na makalabas. At may pila rin yung seniors pala. Biruin nyo yun. Buti pa yun. Ay, hindi po. Wais po masyado yung may-ari ng mall. Ano mapupuno yung Doon kayo, kasama kayo ng senior citizen. Nilagyan lang kayo ng PWD, senior citizen, and trans. Yun. Doon sa nagsi-CR, doon kayo lang walang 20%. Doon kayo sa CR ng mga 20%. Pipila kayo doon, hindi kayo nahihiya. Pipila kayo doon. Ang kasunod ninyo, matanda na CR na. Alangan namang hindi nyo pa unahin yun. Yun lang yung mga ganun ng mga iniimbestigahan di ba? Ano pa ba yung mga inimbestigahan niya ng mga walang kakwenta-kwenta? Basta nagba-viral, iniimbestigahan nila Pero yung dapat yung imbestigahan na pinakamalawak, pinakamalaking pagnanakaw sa history ng Pilipinas, si Aura ba inimbestigahan din nila? Nakipagsuntukan si Aura, inimbestigahan din ba nila yan? Ayan to mga to. Ngayon, wala na naman. Dakdak na naman ang dakdak. Mga Chinese embassy, dakdakan natin yan. Gawa tayo, political dynasty. Utot nyo. Gusto nilang siraan yung political dynasty. Parang lang yan Parang, yung paninira nila kay BP Sara? Confidential fund. Wala namang masama sa confidential fund. Ang daming may confidential fund. Gusto nilang pasamain para may maidemanda sila. Kung magnanakaw si BP Sara,
Eh bakit hindi kayo maghalongkat doon sa hindi confidential fund? Dahil ang magnanakaw, nanakawan niya lahat. Wala pong pili-pili yan. Meron ba namang akyat bahay na, teka lang, meron akong konsensya. Akyat bahay ako pero hanggang kusina lang ako. Utot nyo, ang akyat bahay, lahat na makitang pwedeng nakawin, nanakawin niya. Si BP Sara, tindi, no? Meron bang ninakaw si BP Sara sa mga lantad? Ano po yung mga lantad? Lahat. Pwera yung confidential fund. 'Di ba? Kung magnanakaw si BP Sara, pati yung mga lantad na pondo, nanakawin niya. Eh hindi exclusive. Ang ninakaw niya ay confidential fund lang. Sino maniniwala sa inyo? Namimili yung magnanakaw, akyat bahay, kusina lang ang nanakawan ko. Eh may mga cellphone, no? Sa sala, hindi. Sa kusina lang ako magnanakaw. Kasi iba ko eh. Ganun ba? Ganun ang gusto nila sabihin kay BP Sara. Magnanakaw yan si BP Sara. Asan ang patunay nyo? Confidential fund kasi ninakaw niya. Hindi siya nagnakaw sa ibang pondo. Hindi. Alam niyo po kung ano ang patunay na hindi siya magnanakaw? Kinontra niya yung mga magnanakaw. Kasi yung magnanakaw, bakit mo kukontra yung kapwa mo magnanakaw? Di ba? Di magpasasa na lang kayo.